Bumibigo ang pamahalaan ng Iran sa kanyang mga mamamayan. Bumabagsak ang halaga ng pera. Nag-aalab ang galit ng publiko. Ngunit sa likod ng mga balita, may mas matindi pang sumasabog. Nauubusan na ito ng tubig. Isang krisis na maaring magtulak sa rehimen sa puntong walang balikan. Ang Tehran, isang lungsod na may 15 milyong tao, ay nahaharap sa hindi maiisip dahil ilang araw na lang ay mauubos na ang tubig sa mga gripo. Ang kabisera ng Iran ay nahaharap sa Day Zero, ang sandali kung kailan titigil na ang daloy ng tubig. Hindi lang sa isang barangay, hindi lang sa ilang oras, kundi sa buong lungsod. Hindi na ito babala, kundi bilang pabalik na. Nagsimula na. Malinaw na ang mga palatandaan. Bumaba ang presyo ng tubig, may rasyon na, at bukas na ring binabanggit ng mga opisyal ang mas mahigpit na hakbang. Kung hindi magdadala ng ulan ang kalangitan, isa sa mga hakbang na iyon na tatalakayin natin mamaya ay mangangahulugan ng paglabag sa mga tradisyon na itinuturing ng maraming Iranian bilang sagrado at maging pagtataksil sa kanilang mga ninuno. Ngunit ayon sa mga eksperto, wala na tayong magagawa dahil ilang araw o linggo na lang bago mangyari ito. Isang lungsod na may libong taon na ang nakalipas na nakaligtas sa mga pananakop ng Mongol, dayuhang okupasyon at lindol, ay bumagsak dahil sa bigat ng sarili nitong krisis sa tubig. Diretsahang sabihin, masama ang kalagayan. At sa kasamaang palad, ang pakikibaka ng Tehran ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Ang nagsimula bilang mga hiwa-hiwalay na kaso ng kakulangan sa tubig ay lumala na ngayon at naging isang malalang sakuna na nagbabanta na lipulin ang buong bansa. Sa buong Iran, mahigit kalahati ng populasyon, mga 50 milyong tao na nakakalat sa mahigit 20 probinsya ay kasalukuyang namumuhay sa ilalim ng mga kakilabot na kalagayang ito. Araw-araw. Sa maraming bayan, ilang oras lang kada araw o ilang araw lang kada linggo bukas ang mga gripo. Kaya napipilitan ang mga pamilya na iayon ang buhay nila kapag may tumutulong tubig. Sa Khuzestan, maagang pumipila ang mga pamilya sa dilim para sa tubig. Umaasang mapuno ang kanilang lalagyan bago maubos ang supply. Hindi makapag-aral ang mga bata dahil sa pagbubuhat ng timba, habang ang magulang ay nagtitipid ng tubig para sa may sakit at matatanda. Sa Silangan, sa Sistan, Balochistan at Hormozgan, kwento ito ng pag-abandona. Natuyo ang mga balon at halos 1/4 pamilya sa kanayunan ay umalis ng baryo para maghanap ng tubig sa ibang lugar. Nagkawatak-watak ang mga dating magkalapit na komunidad. Iniwan ang bakanting bahay at tahimik na bukirin. Madalas itong mangyari sa Kirman Fars, Isfahan at Khorasan Razavi. Kinakansela ng mga ospital ang operasyon dahil hindi nila mapasterilisa ang gamit. Sumiklab ang protesta dahil sa paglihis at pagnanakaw ng ilog na nagdulot ng galit sa mga bayan. Lumalago rin ang itim na pamilihan ng tubig na hindi kayang bilhin ng karamihan. Bawat probinsya ay nagdadagdag ng panibagong antas sa lumalalang sakuna, at kapag pinagsama-sama, nagpapakita ito ng larawan ng isang bansa na tila bumagsak na. Ang matinding pagkauhaw ay hindi lang paghihirap, kundi maagang babala ng nalalapit na araw ng zero. Kung walang magbabago, ang kabisera ay maaring maging isang ghost city na may 15 milyong desperadong tao. Isang lugar kung saan ang kaligtasan ay hindi nakabase sa tradisyon o kapangyarihan, kundi sa simpleng tanong kung may dumadaloy pa bang tubig. Kaya saan nga ba nagmula ang katagang araw ng zero? Hindi lang ito headline. Ito ang technical na termino ng mga opisyal ng Iran at siyentipiko ng tubig sa likod ng saradong pinto. Ito ang araw na hihinto ang tubig sa mga gripo sa Tehran. At milyon-milyong tao ang magigising sa katahimikan. Walang tubig na may inom. Walang tubig na magagamit sa pagluluto. Walang tubig na panlinis sa alikabok na kumakapit sa bawat sulok. Ang masiglang lungsod ay biglang naging hungkag na wala ang mga bagay na nagbibigay buhay dito. Sa praktikal na pananaw, ito ay araw ng kapahamakan. At pagdating nito, maaaring bumagsak ang kabisera anumang araw ngayon. Unang maapektuhan ang ospital. Makakansela ang operasyon. Di maisterilisa ang kagamitan. At mapapalabas ang mga pasyente. Hindi magawang labanan ng mga bumbero ang apoy habang lumalaganap ito sa mga bahay at negosyo. Kung walang tubig sa hose, magsasama ang mga pamilya sa tabi ng walang laman na lababo, nakikinig sa umuungol na tubong walang laman. Sa kalsada, maghahari ang desperasyon. Hahabulin ng tao ang mga truck ng tubig na may dalang lalagyan, dadami ang tao, mag-iinit ang ulo, at magkakagulo dahil sa ilang litrong tubig. Bagsak ang palengke habang nabubulok ang pagkain, at mabilis kakalat ang sakit
tulad ng kolera at tipos, dahil sa maruruming kamay at hindi nahuhugasang ibabaw. Hindi mo mamamalayan, magsisimula ng mag-alisan ang mga tao sa mga komunidad. Mag-iimpake ang mga pamilya ng kakaunti nilang gamit at aalis. Maghahanap ng lugar kung saan may dumadaloy pang tubig. Ang kabisera, na dating pintig ng Iran, ay magsisimulang magmukhang lungsod ng multo. Ang mga kalsadang dati puno ng sigla ng araw-araw na buhay ay uukil-kilin ng katahimikan, na tanging ang tunog ng mga tao lamang ang bumabasag. Kung magpapatuloy ito, malapit nang mangyari ang Day Zero. Ito ang sukdulan kung saan ang isang modernong lungsod ay nagiging hindi na matirhan, kung saan ang mismong pag-survive ay nagiging araw-araw na laban. Mahalaga ang pagbibilang ng araw bago ang sandaling iyon. Kaya kapag dumating ang araw na iyon, magtatapos na ang lahat ng pinaninindigan ng Tehran. Makikita rito ang kabalintunaan. Mas mahina ang Tehran kaysa iba. Isa itong napakalaking lungsod, siksikan ng mga tao, at umaasa ito sa tubig mula sa malalayong bundok at lawa. Ito ang pinakamasamang lungsod sa Iran na posibleng tamaan ng Day Zero. Ito ang kabisera at puso ng bansa at bilang na ang mga araw nito. At heto, habang pinag-uusapan natin ang isang kabisera na may 15 milyong tao na maaaring maging isang higanteng ghost town sa isang iglap, huwag nating hayaang mangyari iyon sa atin dito. Kung hindi mo pipindutin ang subscribe button ngayon, baka isang araw magising ka, buksan mo ang YouTube at maisip, sandali, ano na nga ba ang nangyari sa channel na iyon? Yung nagbabala sa akin na malapit nang umabot sa Day Zero ang Tehran. Biglang mawawala sa feed mo. Parang tubig sa reservoir. Kaya iligtas mo ang sarili sa ganung sakit ng loob. Mag-subscribe, i-ring ang bell, at manatiling nakaantabay para sabay nating masubaybayan ang krisis na ito. Para maintindihan kung bakit umabot dito ang kalahati ng bansa at kabisera, dapat balikan ang nakaraan. Hindi biglaan ang krisis na ito. Hindi ito nagsimula sa tagtuyot o nasirang dam. Ang nakikita natin ngayon ay bunga ng matagal na paglala ng mga problemang lumaki nang hindi napansin, hanggang sa lumampas ang sistema sa hangganan. Ngayon, nagsanib na ang lahat ng presyur. Malinaw na salik ang klima. Noon pa, palaging salit-salit ang tag-ulan at tagtuyot sa Iran, kaya sanay na ang mga tao rito. Pero ang mga tagtuyot nitong mga nakaraang taon ay mas mainit, mas mahaba, at mas matindi kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ang taon na ito ay ika-6 na sunod na taon ng matinding tagtuyot sa buong bansa. Dahil dito, bumaba na sa kritikal na antas ang imbakan ng tubig sa Tehran. Marami dito ay single digit na lang, umaabot sa 5. Kahit may konting ulan, nananatiling pinakamababa sa 60 taon. Kasunod ito ng tuloy-tuloy na pagbaba ng ulan mula dekada 90. Nabawasan ng halos 1 milimetro kada taon o 30 milimetro kabuuan. Mas mabilis tumaas ang temperatura dito kumpara sa global average. Umaabot ng 4 degree kada dekada sa ilang lugar. Dahil dito, mas marami ang nagsisingaw at ang ilang reservoir ay nababawasan ng 2 metro bawat taon. Ang mga kamakailang pag-ulan noong unang bahagi ng Disyembre, ang unang bahagi ng taglagas, ay nagdala ng bahagyang pagtaas sa antas ng tubig sa paligid ng Tehran na nagtulak sa ilan, tulad ng Latyan. Sa ilalim ng 10 mababa pa rin at malayo pa sa pagbangon. Ang ulan noong Disyembre 10 at 11 ay halos walang epekto at 8 lang ang ulan ngayong taglagas. Mas mababa sa normal. Kahit nakatulong ang pag-ulan, hindi pa rin sapat para mapuno ang nauuhaw na imbakan ng tubig. Pinalalala pa ito ng tumataas na temperatura. Mabilis ding nawawala ang kakaunting ulan at natutunaw na nyebe dahil sa malakas na pagsingaw. Hindi na rin sapat ang tubig mula sa mga bundok para sa Tehran. Ang kapal ng nyebe sa mga bulubundukin ng Albos at Zagros ay paliit ng paliit taon-taon. Ngayon, ang natutunaw na tubig ay dumarating ng pabugso-bugso, kadalasan kulang, at huli na para makatulong. Habang nababawasan ang likas na yaman, tumataas ang demand sa tubig at ang init ay umaabot din sa labas ng bundok. Mas maaga at mas mahaba na ang alon ng init. Kaya tumataas ang demand habang nababawasan ang supply. Umaabot sa 1,000 at 700 katao ang namamatay taon-taon dahil sa init. 5 beses na mas marami kaysa sa ibang lugar na katulad ang klima. Tumaas ang pangangailangan dahil sa paglobo ng populasyon mula 34 na milyon noong revolusyon hanggang mahigit 73 milyon. Dahil sa mga patakarang nagtutulak ng paglago pero hindi pinapataas ang supply, nagre-resulta ito sa sakuna tulad ng nangyayari ngayon. Nakakatuksong isipin na bigla ang krisis na ito. Pero matagal nang sinabi ng mga siyentipiko na ang pagbabago ng klima ay magdudulot ng ganitong matitinding pangyayari. Sa totoo lang, pati sila nagulat sa bilis ng pagdating nito sa Tehran. Hindi lang pagbabago ng klima ang sanhi ng problema sa tubig ng Iran. Mahina na talaga ang sistema ng tubig ng bansa. Pero pinalala ng pagbabago ng klima
ang bawat kahinaan nito hanggang sa tuluyang bumigay. Ang mga dating kayang kontrolin ay naging isang ganap na krisis ngayon. Bukod sa mga problema sa ibabaw ng lupa, may isa pang krisis sa ilalim ng Tehran. Ang dating reserbang tubig sa ilalim ng lupa ay mabilis nang nauubos kaysa sa kaya ng kalikasan itong mapalitan. Ang mga magsasaka, pabrika, at ahensya ng gobyerno ay naghukay ng ilegal na balon at kumukuha ng labis na tubig, kaya nauubos ang aquifer at nawawalan ng suporta ang lupa. Nagsisimula ng gumuho ang lupa na lumulubog ng 31 centimetro kada taon sa ilang distrito. Nababaluktot ang mga kalsada, napuputol ang mga tubo, at nabibitak o tumatagilid ang mga gusali. Buong mga komunidad ang nilalamon habang bumibigay ang lupa sa ilalim nila. Kung wala ang ilalim ng lupa bilang safety net, hinaharap ng Iran ang bawat tagtuyot na walang panangga. Lantad sa panganib ang lungsod habang gumuho ang pundasyon sa ilalim nila. Ang mabagal na pagguho sa lupa ay higit sa nakatagong panganib dahil sa mabilis na paglubog ng lupa at nauubos na reserba. Posibleng hindi na manatiling sentro ng bansa ang Tehran. Nagsimula na ring pag-usapan ng mga pinuno ang mga bagay na dati hindi maisip, pag-abandona sa kabisera at paglilipat ng kapangyarihan. Umaagos pa ang tubig doon. Tatalakayin pa natin ito mamaya habang tinatalakay ang mga sanhi ng krisis sa tubig. Ang pagsasaka, ang pinakamalaking gumagamit ng tubig sa bansa. Mahalaga ito para mapakain ang milyon-milyon. Pero kumukuha ng higit 70% ng supply ng Iran. Karamihan sa tubig na iyon ay dumadaan sa mga sistema ng irigasyon na itinayo dekada na ang nakalipas. Mga sistemang tumutulo o nag-e-evaporate bago pa makarating sa mga pananim. Imbes mapanatili ang agrikultura, mabilis na uubos ang mga ilog at reserbang tubig sa ilalim ng lupa. Lalo na depende sa kung anong pananim ang itinatanim. Ang alfalfa, pistachio, at bigas ay patuloy na itinatanim kahit hindi na kaya ng mga rehiyong ito. Ang mga pananim na ito ay nangangailangan ng napakalaking dami ng tubig at bawat panahon ay dagdag na presyon hanggang sa hindi na makabawi ang mismong lupa. Patuloy na naghuhukay ng mas malalalim na balon ang mga magsasaka para makuha ang natitirang tubig sa ilalim ng lupa. Ang mga aquifer na dating nagpoprotekta sa mga lungsod tulad ng Tehran tuwing tagtuyot ay halos naubos na. Ang dating likas na panangga ay halos wala na ngayon. May mga tangkang baguhin ang pagsasaka, pero madalas hindi ito nagtatagal. Nakikialam ang politika, tumataas ang mga gastos, natatakot ang mga magsasaka na mawalan ng kabuhayan, at natatakot ang mga leader sa negatibong reaksyon ng pagbuwag sa mga lumang sistema. Kaya taon-taon, natitigil ang mga plano at walang tunay na nagbabago. Ang sistemang nagpapakain sa bansa ang sumisira rin sa kinabukasan nito. Samantala, nahihirapan ang infrastruktura ng Iran makasabay. Ang malalaking dam na nakakalat sa buong bansa ay itinayo noong panahon na malakas ang agos ng mga ilog at mas maaasahan ang ulan. Pero tapos na ang mga panahong iyon at patuloy pa ring umaasa ang bansa sa mga disenyo mula sa nakaraan. Ang pag-asa sa lumang paraan ay nagmula sa dating matinding ambisyon. Ilang taon na ang nakalipas. Itinulak ng mga leader ang malalaking proyekto. Nagtayo ng dam kada 45 araw noon. Hinahabol ang prestihiyo at tagumpay na hindi inisip ang pangmatagalang epekto. Maraming istruktura ang sumira sa mga ilog at ekosistema noon pa. Kaya nagdulot ng mga problema ngayon at hindi pa rito natatapos. Hindi na kaya ng mga lagusan ang kasalukuyang pangangailangan ng tubig sa bukirin at lungsod. Sa Tehran, maraming tubig ang tumatagas sa mga tubo bago makarating sa bahay. Pilit inaayos ng repair crew, pero laging nahuhuli. Madalas hindi natutuloy ang mga bagong proyekto dahil hindi dumarating ang pondo. Simple lang. Ang mga infrastrukturang itinayo 50 taon na ang nakalipas ay hindi akma sa mga hamon ng kasalukuyang klima. Bawat tumutulong tubo, sirang dam, at hindi nagawang pagkukumpuni ay nagpapabilis ng oras. Hindi matiwasay naghihintay ang day zero at mas mabilis itong lumalapit sa hinaharap. Hindi na mapigilan ng lumang sistema ang krisis. At ang politika ay nagpapalala pa, parang bagyong banta sa krisis. Matagal nang tumingin sa labas ang mga leader kaysa sa loob. Nakatutok sila sa kapangyarihan sa rehiyon, mga ambisyong militar, at paggawa ng mga bagong alyansa. Ang pagtutok na iyon sa labas ay may kapalit na halaga. Ang mas malakas na ugnayan sa Moscow ay nagbawas ng atensyon at pondo para sa mga problema sa Iran. Habang naipaprioridad ang mga panlabas na layunin, napapabayaan ang mga pangunahing pangangailangan sa bansa. Tahimik na tumanda ang mga sistema ng tubig. Bumagal ang pagkukumpuni at naantala ang mga planong dapat noon pa ginawa. Kahit mas mahirap nang baliwalain ang mga babala. At hindi nagtatapos ang kwento sa kapabayaan lang. May mas mabigat na katotohanan.
na halos walang makapangyarihan ang gustong sabihin ng lantaran. Malaking bahagi ng sakunang ito ay sinadya para sa kita. Ang mga kumpanyang konektado sa Revolutionary Guard ay nakakakuha ng mga kontratang hindi na pinapadaan sa bidding na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon para magtayo ng mga dam na hindi naman kailangan. Ang God Fund Dam ang pinakamalinaw na halimbawa. Itinayo ito sa ibabaw ng malaking deposito ng asin kahit binalaan ng mga eksperto na lalasunin ang ilog Caron. Naging maalat ang tubig, bumagsak ang mga sakahan at iniwan ng mga kontratista ang proyekto. Yumaman sila habang libu-libong ilegal na balon ng mga konektadong kumpanya ang patuloy na nagbobomba ng tubig, kaya natutuyuan ang mga baryo. Namumukod tangi si Godfin. Pero bahagi siya ng pattern ng mga dam tulad ng Dez at Shahid Abaspor na dating malakas pero ngayoy hirap na dahil sa labis na gamit at mahinang plano. Kahit ang mga bagong payo mula sa mga opisyal ay nauuwi lang sa pag-asa na umulan. Ayon sa isang klerikong konektado sa pamunuan ng mga magsasaka, ang korupsyon ang sanhi ng krisis at kakulangan. At ngayon ay nagsama-sama na ang mga problemang ito. Nagbabagong klima, labis na paggamit ng tubig, luma at sirang mga tubo at dam. At mga leader na matagal nang nagbubulag-bulagan ay nagsanib puwersa ngayon. Itinutulak nila ang Iran sa mapanganib na hangganan. Tinatawag itong araw ng wala at ang tanong ay kailan ito mangyayari. Sa Tehran, nagsimula na ang countdown. Ang araw ng wala ay hindi na malayong bangungot. Papalapit na ito at lumalala ang mga palatandaan araw-araw. Lalong humihirap ang buhay sa Iran, lalo na sa ilang lugar. Ang mga pamilya ay matagal naghihintay sa init para lang makakuha ng tubig mula sa mga truck ng tangke. Pagdating ng mga truck, halos wala ng sapat na tubig para sa buong kalsada. Nagbabahagi ang mga tao ng kaunti nilang meron. Madalas umiiyak sa pagod at dismaya. Mabilis kumalat sa social media ang ganitong eksena na nagpapakita ng tunay na krisis. Nagrarasyon ng tubig ang mga ospital para sa operating room at critical na pasyente. Hindi gumagana ang palikuran, dagsa ang basura, at tumataas ang panganib ng sakit. Ang alikabok mula sa tuyong lawa ay may dalang pestisidyo at mabigat na metal sa baga. Dumarami ang kaso ng hindi maipaliwanag na ubo ayon sa mga doktor. Mas mahal na ngayon ang tubig sa black market kaysa gasolina, kaya mga konektado lang ang may malinis at sapat na inumin. Ang pagkawala ng kuryente ay karaniwan na ngayon. Ang mga lungsod gaya ng Avas, Shiraz at Isfahan ay nawawalan ng kuryente ng 600 oras kada araw na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya. Humihinto ang mga pabrika, tumitigil ang mga pump, at walang ginagawa ang mga hydroelectric plant. Dahil tuyo ang mga dam, walang tubig kaya walang kuryente. At walang kuryente kaya walang tubig. Sarado na pati mga pangunahing hydroelectric dam, tulad ng Karkay Dam. Huminto ang power station nito sa paggawa ng kuryente noong huling bahagi ng Nobyembre dahil masyadong bumaba ang tubig sa reservoir para paandarin ang mga turbina. Ang pagkawala ay kumakalat sa grid kaya mas matagal at di inaasahan ang brownout. Habang kailangan ng mga pamilya ang mga pump, humihinto naman ang operasyon ng pabrika at pumapalya ang mga pump dahil tuyo ang mga dam at di gumagana ang hydroelectric plant. At dahil sa takot, sumiklab na ang mga protesta. Pinasabog ng mga magsasaka sa Isfahan ang mga tubo ng tubig papuntang Yazd. Ang mga tao sa ibaba ng ilog ay nag-aarmas tuwing gabi kapag umaandar ang mga pump. Maraming namatay sa sagupaan, ilan nabulag sa birdshot sa silangang Azerbaijan, at may binaril sa Khuzestan habang sumisigaw ng uhaw na kami. Sumisigaw ang mga tao sa Mashhad at Isfahan. Nandito ang kaaway, hindi Amerika tulad ng sinasabi nila. Nag-oorganisa ang kabataan gamit ang encrypted apps. Kahit patayin ng rehimen ang internet, mabilis para rin kumalat ang mga sigaw. Umaabot sa Sistan, Balochistan, kung saan 30% ng taga-baryo ay tumakas. Ang tuyong, balon at alitan sa hangganan ng mga ilog tulad ng Helmand ay nagdulot ng madugong sagupaan kamakailan sa Mashhad. Kulang din sa laman ang mga dam, kaya lalong lumalala ang kaguluhan. Nagbabala ang mga opisyal na posibleng lumikas ang 57 tayong 70 milyong tao. Kung walang pagbabago, pumapasok ang marahas na puwersa ng seguridad at bumababa ang tiwala ng tao sa pamahalaan. Habang lumalala ang dismaya sa bansa, tumitindi ang pressure sa mga leader na harapin ang katotohanang papalapit na sa kabisera. Posibleng mas matindi ang epekto ng Day Zero sa Tehran, na pwedeng magdulot ng kaguluhan kapag nawala ang tubig. Hindi rin ligtas ang ibang lungsod, kahit hindi kasing lala ng Tehran ang problema nila. Sa Isfahan, Qom, at Mashhad, may barangay na ilang oras lang kada araw may tubig sa gripo. Kapag may maliliit na pagkasira,
Dumarami ang pamilyang umaalis sa kanayunan at lumilipat sa malalaking lungsod para maghanap ng tubig at trabaho. Ang paglipat na iyon ay nagdudulot ng masamang siklo at dagdag na presyon sa dati ng overloaded na mga sistema. Ang dating parang babala lang sa mga teknikal na ulat ay nangyayari na ngayon sa totoong buhay. Distrito kada distrito, lungsod kada lungsod, probinsya kada probinsya. Hindi lang tungkol sa tubo at bomba ang pinsala, politikal din ito. Laging may bagong schedule ng rasyon ang mga opisyal, nangangako ng higpit sa halip na ayos o bagong imbakan ng tubig. Bumababa lalo ang tiwala ng publiko dahil ang naririnig nila ay mas kaunting tubig bukas, hindi solusyon sa krisis. Kaya lumalala ang galit. Takot ang nagtutulak sa paggalaw ng bansa. Milyon-milyong tao ang lumilipat ng probinsya. Nagbabago kung saan napupunta ang kapangyarihan, pera, at impluwensya na nagdudulot ng kaguluhan. Lalong lumalakas ang mga protesta, nagbabago ang mga alyansa sa loob ng mga komunidad, at lalong nagmumukhang mahina ang gobyerno sa bawat lumilipas na buwan. Ang dating technical na pagkabigo ay naging pampulitikang lindol na yumanig sa pundasyon ng Estado at ekonomiya. Diyan papasok ang tanong na hindi na kayang iwasan ng mga leader ng Iran kung hindi na nila mapanatili ang tubig sa kabisera. Ano ang mangyayari kung aminin nilang hindi na posible manatili sa Tehran? Lalong lumalala ang problema bawat taon habang mabilis na tumatakbo ang oras. Sabi ng mga eksperto, kung walang malalaking pagbabago, malapit na. Malaking bahagi ng gitnang Iran ang halos hindi na matitirhan. Pagsapit ng 2026. Dati, parang baliw ang ideya ng paglilipat ng kabisera dahil mahigit 100 taon ng sentro ng kapangyarihan ang Tehran. May mga ministeryo, parlamento, korte, universidad, museo, at makasaysayang lugar na daan-daang taon na ang tanda. Gayunpaman, habang nawawala ang tubig, patuloy na lumulubog ang lupa at sunod-sunod na tagtuyot ang lalong nagpapahirap. Tahimik, sa likod ng mga saradong pinto, nagsimula ng pag-usapan ng mga opisyal ang pagtatayo ng isang bagong kabisera sa ibang lugar. Gumagawa na sila ng mga totoong plano para ilipat ang mga opisina ng gobyerno, mga manggagawa, at lahat ng kailangan para mapanatiling tumatakbo ang bansa. Hindi na ito tungkol sa kaginhawaan o prestihyo, kundi tungkol na sa mismong kaligtasan. Noong Nobyembre 2025, inanunsyo ni Pangulong Masoud Pezeshkian na ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Tehran, ay may malalang problema sa tubig at maaaring lumikas ang mga tao kung magpatuloy ang tagtuyot. Pero ang mismong paglilipat ng kabisera ay napakalaking gawain. Daan-daang libong empleyado ng gobyerno ang mangangailangan ng bagong opisina at tirahan. At kailangang itayo mula simula ang mga lungsod, pati kalsada, kuryente, internet, paaralan at ospital. Kahit sa kabila ng lahat, kailangan magpatuloy ang operasyon ng gobyerno para hindi bumagsak ang bansa. Hindi ito simpleng paglilipat opisina, kundi parang muling pagtatayo ng utak at puso ng bansa. Ang pagpili ng lugar na may tubig ay mahirap pa rin. May mga lungsod na maraming tubig, pero kulang sa espasyo at infrastruktura para sa milyong bagong tao. Ang iba naman ay nasa ibabaw ng mga fault line ng lindol o nasa mga rehiyong sensitibo sa politika. Kahit ang mga mukhang ligtas na opsyon na ito ay maaaring maubusan ng tubig sa loob ng 10 taon. Walang perpektong pagpipilian, puro mas hindi lang masama. Binanggit ni Pangulong Pezeshkian na makakatulong ang paglipat sa pagbawas ng polusyon sa trapiko at paglubog ng lupa sa Tehran. Nagbabala ang mga eksperto na kung walang reforma sa tubig, haharapin ng bagong kapital ang kakulangan sa tubig pagsapit ng 2027 o 2028 bukod pa sa issue ng politika. Ayaw iwanan ng mayayamang pamilya sa Tehran ang kanilang ari-arian at negosyo dahil ang bagong kapital ay maglilipat ng pera at impluwensya sa ibang lugar. Nagiging dahilan ito ng alitan sa Revolutionary Guard, leader ng relihiyon, parlamento, at mga lokal na gobernador kung sino ang may kontrol sa bagong lungsod at tubig nito. Kumakalat pa ang mga chismis tungkol sa baybayin ng Makran, isang proyektong nagkakahalaga ng $100 billion na malayo sa timog. Naniniwala ang ilan na hindi ito pambansang lifeline, kundi isang ginintuang lifeboat para sa mga elite. Isa itong proyektong mag-iiwan ng milyon-milyong karaniwang taga-Tehran sa likod. Ipinapakita ng chismis na ito ang grabing pagkawala ng tiwala habang lumalala pa ang krisis. Lumabas sa satellite image noong Nobyembre 2025 na mababa ang antas at maaaring bumaba pa ng 20 hanggang 30% pagsapit ng tagsibol 2026. Para lang malinaw, ito ay karagdagang pagbaba pa mula sa napakababa ng antas ng tubig sa kasalukuyan. Sa closed-door briefing ng Majlis noong buwan na iyon, may isang slide na di malilimutan ng lahat. Kung tuyong muli ang susunod na taglamig, 18 bilyong kubikong metro ang kukulangin sa probinsya ng Tehran, katumbas ng pagkawala ng 2 lawan ng Karachi sa isang taon. Iniulat na isang general ang nagsabing, "Tapos na tayo," matapos makita ang slide.
Habang tumatagal ang paghihintay ng mga leader, lalong nagiging magastos at magulo ang aksyon. Sa isang punto, hindi na opsyon ang mag-atubili. Pinipilit ng kaligtasan ang desisyon. Habang pinagdedebatehan pa ng Tehran ang kinabukasan nito, ang natitirang bahagi ng Iran ay nararanasan na ang pagbagsak. Kaunti na lang ang tao sa baryo. Ang dating umaapaw na ilog ay patak na lang. At ang mga pamilya ay lumilipat sa lungsod na kulang din sa tubig. Maaaring mapanatili ng paglilipat ng kabisera ang operasyon ng mga tanggapan ng gobyerno ng kaunti pang panahon. Pero wala itong naitutulong para lutasin ang pambansang sakuna. Ang Tehran pa rin ang pinakamalakas na babala sa ngayon. Ramdam ang pagbagsak kahit saan, lalo na sa kanayunan. Nasisira na ang mga bukirin na dating taniman ng trigo at prutas. Halos wala ng ani ngayon. Mas pinalalalim pa ang mga balon. Pero kadalasan ang tubig na nakukuha ay masyadong maalat para inumin o gamitin sa pagsasaka. Habang pumapalya ang bukirin, umaalis ang batang pamilya, iniiwan ang tuyong lupa at bahay na for sale na walang bumibili. Hindi natatapos ng mga pag-alis na iyon ang krisis. Dinadala pa nila ito sa mga lungsod kung saan ang mga bagong dating ay nagpapabigat pa ng pangangailangan sa mga tubo na sira na nga. Nagmumula ang pressure sa kakulangan ng pagkain dahil pababa bawat taon ang ani ng trigo, bigas, gulay, at mani. Kaya napipilitang mag-angkat ang Iran. Kalahati ng trigo nila ay imported, pero dahil sa parusa, mahirap ang bawat transaksyon. Kapag pumalpak ang ani dahil sa kakulangan ng tubig, pwedeng tumaas ang presyo ng tinapay ng 30-40% sa isang buwan. Ang usaping pang-ekonomiya sa papel ay nagiging ina na nagbibilang ng barya sa panaderya. Nag-aalala kung may makakain pa ang mga anak bukas. Nararanasan na rin ng mga lungsod sa labas ng Tehran ang mga problema ng kabisera. Ilang oras lang may tubig kada araw. Madalas din mawala ang kuryente dahil sa hirap ng air conditioner at kailangan ng tubig ng mga planta para gumana. Kapag nawalan ng kuryente, humihinto ang mga pump, umiinit ang mga refrigerator, at nasisira ang pagkain. Sumisiklab ang mga protesta dahil sa biglaang pagkawala ng serbisyo, pumapalag ang mga puwersa ng seguridad, at kumakalat ang galit. Ang mga dating malalayong lugar sa probinsya ay ngayon konektado na rin dahil sa parehong sirang tubo at takot ng mga lumilipat. Kalikasan ang nag-uugnay sa lahat. Ang mga kilalang ilog ay ngayoy halos wala na sa alaala ng tao. Ang lawa ng Urmia na dating bumabawi ay muling lumiit habang nawawala rin ang mga lawa at latian. Malalaking bagyong alikabok ang humahampas sa buong bansa. Dati, tinawag ito ng mga turista na Iranian Maldives. Ngayon, tinatawag na ito ng mga lokal na Venice ng alikabok. Parehong mga kanal. Mali, lalong nahihirapan ang paghinga. Dumarami ang nagkakasakit at natatabunan ng alikabok ang natitirang sakahan. Bawat bahagi ay nagpapalala sa iba. Ang tuyong baryo ay nagtutulak ng tao sa masisikip na lungsod. Nag-aagawan ang lungsod sa tubig, habang ang palyang ani at alikabok ay nagpapahirap at nagpapagalit sa lahat. Hindi ito magkakahiwalay ng mga problema. Isa itong napakalaking sakuna na dahan-dahang nangyayari. Habang abala ang mga pinuno sa digmaan, alyado at mga misil sa ibang bansa, tahimik namang bumabagsak ang sariling bayan na dapat nilang protektahan. Ang pakiramdam ng pagbagsak na yan ay hindi basta-basta lumitaw. Nagmula yan mismo sa mga desisyong ginawa ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, nagbuhos ang Iran ng napakalaking halaga para sa impluwensya sa ibang bansa, mga rocket, at sa kanilang militar. Isang taon lang ng proxy war. Kapareho na ng halaga ng kalahati ng mga sakahan na ililipat sa drip irrigation at pag-aayos ng lahat ng tumutulong tubo sa Tehran. Iyan ang matematika na hindi binabanggit sa parlamento. Halos walang pamumuhunan sa infrastruktura ng tubig. Dahil laging kulang at huli ang tugon sa krisis, napipilitang magsarili ang mga lungsod at baryo at nagiging malupit ang resulta ng mga desisyong ito. Sa paligid ng Natanz at Fordow nuclear sites, tuloy ang pagbomba ng tubig mula sa malalalim na balon para palamig sa mga pasilidad. May ilang barangay na nagrarasyon ng 50 litro bawat tao araw-araw. Ang mga bulwagan ng sentripuga ang inuuna. Mas mahalaga ang seguridad kaysa uhaw. Kaya't inuuna ng mga leader ang hukbo at geopolitika kapag nakikipag-partner sa Rusya. Lalo na't pinapalakas ito ng banyagang alyansa. Imbes na pondohan ang mga balon at dam, bilyon-bilyong pondo ang napupunta sa proyektong militar. Kaya kulang ang budget sa tubig at nauubos ang reserba kapag umulan. Ang mga maling pagpili ay umaaling-aungaw pa mula sa mga lumang nasayang na pagkakataon. Bago ang revolusyon, nakipagtulungan ang Iran sa mga eksperto mula Israel tungkol sa balon at irigasyon para mapatatag ang pundasyon. Dahil naputol ang mga ugnayan, nahuhuli na ang bansa sa mga karatig bansa na nire-recycle ang wastewater o kumukuha ng tubig mula sa dagat.
sa pamamagitan ng desalination. Sa halip, ang mga planta sa baybayin ay nakatenggalang, kinakalawang, at napupuno ng alikabok, habang ang atensyon ay nananatiling nakatuon sa mga layuning malayo pa. Pati ang mga nagbababala sa panganib ay napaparusahan. Ang mga siyentipikong masyadong nagsasalita ay nanganganib mawalan ng trabaho, maaresto, o mapilitang manahimik. Wala na ang maraming magagaling na hydrologist ng Iran. Tumakas si Kabay Madani noong 2018 matapos akusahan ng paniniktik dahil sa pagtalakay ng krisis. Sumunod ang daan-daang batang inhinyero. Nawawala sa bansa ang mga isipan na pinakakailangan nito habang bumabagsak ang aquifer. Tinatago o binabago ang datos ng reservoir, kaya nalalaman lang ng tao ang panganib kapag tuyo na ang gripo. Kung walang tapat na impormasyon, hindi makakapagplano at lumalala ang sakuna nang walang hadlang. Wala na bang pag-asa ang Iran? Sa ngayon, hindi pa. May mga solusyon naman. Mahirap, magastos, at nangangailangan ng mga leader na inuuna ang kaligtasan kaysa sa dangal. Pero totoo ang mga ito. Nagsisimula ito kung saan malala ang problema. Ang unang hakbang ay pagsasaka. Dahil higit 70% ng tubig ng Iran ay ginagamit sa agrikultura, karamihan sa mga magsasaka ay binabaha pa rin ang kanilang mga bukirin. Kaya napakaraming tubig ang nawawala dahil sa pagsingaw. Makakatipid ng bilyong litro ng tubig taon-taon ang drip irrigation, ngunit hindi sapat ang irigasyon lang. Hindi na pwedeng itanim sa tuyong lugar ang mga pananim na malakas sa tubig gaya ng bigas at pistachyo. At dapat itigil ang mga subsidiya na nagdudulot ng pag-aaksaya. Kailangan ng mga magsasaka ng training at patas na presyo para makalipat. Kung walang mas matalinong pagsasaka, baliwala ang iba. Epektibo lang ang mas matalinong pagsasaka kapag nagbago rin ang gobyerno. Sa ngayon, nagkakagulo ang mga ministeryo at probinsya at tinatago ang impormasyon. Dapat may isang matatag at tapat na ahensya ng tubig na mangongolekta ng totoong datos at gagawa ng totoong mga plano. Dapat malayang makapagsalita ang siyentipiko para malaman ang totoong sitwasyon. Mas magiging tama ang mga desisyon at bubuksan ng gobyerno ang pintuan para makakilos ang mga lungsod. Sa Tehran, 30-40% ng tubig ay nawawala dahil sa sirang tubo bago makarating sa mga bahay. Parang pagtuklas ng ilog ang pag-aayos ng tagas. Makakatulong ang smart meter, pag-recycle ng shower water para sa pabrika, at kampanya sa pagtitipid para mas makatipid. Ang pagsasama ng maliliit na aksyon ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Di magtatagumpay ang mga lungsod kung di nila poprotektahan ang nasa ilalim. Ang mga aquifer ay tagong reserba, pero libo-libong ilegal na balon ang nagpapakapos dito. Kailangang isara ang mga balon kahit tutol ang mga magsasaka. Sa mga taon ng malakas na ulan, pwedeng ilagay ang sobrang tubig sa ilalim ng lupa para mapuno ang aquifer kaysa dumaloy sa mga protektadong lugar. Maaaring pigilan ng satellite ang pagnanakaw ng tubig na hindi nakikita ng iba. Makakatulong ang teknolohiya pero limitado. Pwedeng tumulong ang desalination plant sa mga lungsod sa timog, pero mahal, mataas sa enerhiya, at hindi kayang maghatid ng tubig paakyat sa Tehran. Tingnan ang Cape Town na naiwasan ang Day Zero noong 2000 at 18 sa pamamagitan ng pagbawas ng gamit sa 50 litro kada tao, pagpapalakas ng pagre-recycle, at mga emergency na solusyon hanggang bumalik ang ulan. May mahabang baybayin ang Iran na pwedeng gamitan ng desalination at solar na solusyon. Dahil may 300 maaraw na araw kada taon, hindi pa rin nagagamit ang mga opsyon. Kahit na makakatulong ang pag-usap sa mga kapitbahay tulad ng Afghanistan tungkol sa ilog. Pinatunayan ito ng cloud seeding flights noong 2000 at 25 nagdadagdag sila ng 15-20% ulan. Pero hindi ito kapalit ng sistematikong pagbabago. Ang lahat ng ito ay konektado sa paglipat sa tinatawag ng mga eksperto na resilience economy. Ibig sabihin nito ay unti-unting pagtigil sa pagtatanim ng mga pananim na malakas uminom ng tubig sa mga tuyong lugar, pagbabago ng presyo para maprotektahan ang mahihirap habang pinaparusahan ang pag-aaksaya, pagpapanumbalik ng mga latian sa halip na magtayo pa ng mga dam at pagpapahintulot sa mga baryo at komunidad na bantayan ang sarili nilang tubig para maagapan agad ang katiwalian. Ang pagiging bukas, lakas ng komunidad at mahirap na desisyon ay makakatulong magtipid ng natitirang tubig at magbuo ng tiwala. Lahat ng hakbang na ito ay di lang pera ang kailangan, kundi tapang sa politika. Dapat aminin ng mga leader ang pagkakamali. Harapin ang makapangyarihang grupong nakikinabang sa sirang sistema at mangako sa reformang tatagal lampas sa eleksyon o krisis.
Kung piliin ng Iran ang mahirap na landas, maiiwasan pa rin nito ang kapahamakan. Kung maghihintay, mabigat ang pagtataya para sa 2,000 at 26 at 2,000 at 27. Bukod pa rito, 20-30% na bawas sa tubig, pagkalugi ng pananim, kakulangan sa pagkain, permanenteng rasyon, at galit na maaaring yumanig sa sistema. Pwedeng isisi ng gobyerno ang panahon, parusa o kaaway. Pero hindi ang tuyo na imbakan ng tubig. Hindi nakikipag-areglo ang kalikasan. Malapit na ang araw na zero sa Tehran. May mga barangay na may tubig pa, pero pulang-pula na ang warning light. Hindi sa malayong hinaharap tumitiktak ang orasan, kundi ngayon mismo. Sa bawat tuyong gripo at maalikabok na bukirin, may pagkakataon pa ang Iran na piliin ang kaligtasan kung uunahin ng mga pinuno nila ang kanilang tubig kaysa kapangyarihan sa ibang bansa. Kung hindi, darating ng sabay-sabay ang mga bunga ng dekada ng pagpapabaya at wala ni isa, kahit ang pinakamayamang kapitbahayan sa Tehran o ang pinakamahirap na baryo, ang makakatakas dito.